Sir Jupiter, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Matagal ko lang pilit kinakalimutan ang lahat, pero nitong mga huling buwan parang bumabalik ulit ang ingay ng nakaraan. Siguro dahil tuwing may balita ng lindol kahit gaano kaliit, bigla na lang akong napapahinto. Tumatayo yung balahibo ko para bang naririnig ko ulit yung mga sigaw sa ilalim ng lupa. 4:30 ng hapon, July 16, 1990. Yan ang oras na hindi ko na nalimutan simula noon. Nasa Baguio City ako. Dapat sana nasa klase ako. Pero nag-cutting classes ako noon. Wala akong dahilan, kundi katamaran. Gusto ko lang lumabas, maglakad sa Session Road, bumili ng siopaw, manood ng sine. Malamig pa rin ang hangin kahit tagulan, at sa isip ko noon walang masamang mangyayari kung minsan ay lumayo ako sa paaralan, kahit isang hapon lang. Pero ilang minuto bago mag-alas 5, habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, biglang parang may humigop sa ilalim ng lupa. Hindi ko agad naintindihan. Akala ko may dumaan lang na truck, pero pagkatapos ng ilang segundo, parang mismong lupa ang huminga. Gumalaw ang mga poste, nagkabasagan ang mga salamin ng tindahan, may sumigaw ng lindol, pero wala ng oras para tumakbo. Bumagsak sa daan ang mga signage, narinig ko ang tunog ng bakal na lumuluhod at sa gitna ng alikabok, nakita ko ang mga taong nagpapanik, nag-aapakan, naghahanap ng matibay na pader na wala naman. Hindi ko alam kung gaano katagal yun. Sabi ng mga balita, 45 segundo lang. Pero sa akin, parang habang buhay. Pagkatapos ng unang pagyanig, tumakbo ako pabalik sa direksyon ng eskwelahan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil gusto kong masiguro na ligtas sila. Pero pagdating ko roon, hindi na siya mukhang eskwelahan. Parang tinupi. Ang mga dingding nakapatong sa isa't isa. Ang lumang blackboard lumubog sa simento. At sa ilalim ng lahat ng yon, naririnig ko pa rin ang mga boses. Mahina na, pero malinaw. May mga humihingi ng tulong, may umiiyak, may tumatawag ng pangalan ko. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang. Pero parang alam nila na ako lang ang nakaligtas. Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang mga sundalo, mga rescuer mula sa kung saan-saan, pati mga dayuhan. Wala pa ring signal, walang kuryente, walang tubig. Lahat ng nakaligtas nakatira sa tent sa gitna ng ulan. Sa gabi habang umiiyak ang mga bata, naririnig ko pa rin sa malayo yung mga tunog ng mga hollow blocks na hinuhukay, yung mga sigaw na unti-unting humihina habang tumatagal ang gabi. Yun ang unang araw na nabuhay ako. Pero simula rin yun ng pagkamatay ng parte ng pagkatao ko. Dahil mula noon sa tuwing gagalaw ang lupa, kahit gaano kaliit o kahina, naririnig ko ulit yung tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit ikaw lang ang nakalabas? Sir Jupiter, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa Sitio Bangungot. Ako po si AJ Reyes, 45 taong gulang. Construction foreman ako dito sa Quezon City, pero lumaki ako sa Baguio. Mahigit 30 taon na ang lumipas mula sa lindol na yon, pero hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako tuluyang nakakalayo. Tahimik lang ang buhay ko ngayon. Simple. Gising ng alas 5, kape, tapos biyahe sa site bago mag alas 7. Sanay na po ako sa tunog ng martilyo at bakal. Sanay na rin ako sa kaluskos ng mga trabahador at sa paulit-ulit na ingay ng konstruksyon. Pero kahit ganun, tuwing may maririnig akong malakas na tunog ng pagbagsak, kahit isang pirasong hollow block lang, may sandaling parang bumabalik ako ron. Sa araw na akala ko'y katapusan na ng lahat. May asawa ako at isang anak na binatilyo. Tahimik kaming pamilya. Hindi kami palalabas, hindi rin palakwento. Gabi-gabi bago matulog, sinusuri ko yung paligid ng bahay. Siguradong naka-charge ang flashlight. May go bag sa tabi ng pinto. May extra tubig at gamot. Sa iba siguro parang OA.
Pero sa akin normal lang yun. Sabi nga ng asawa ko, parang araw-araw akong naghihintay ng lindol kahit wala naman. Hindi ko na lang sinasagot. Kasi sa totoo lang, oo, naghihintay nga ako. Hindi ko alam kung anong mas masama, ang takot na baka may mangyari ulit o yung pakiramdam na may mga naiwan pang hindi nakalalabas hanggang ngayon. Kaya ako sumusulat sa inyo, Sir Jupiter, dahil nangyari ulit. Hindi yung malaking lindol, pero yung takot na parang lumindol ulit sa loob ko. Noong nakaraang linggo, madaling araw, nagising ako dahil gumalaw ang kama. Maliit lang. Sabi ng mga balita, aftershock daw mula sa Hilagang Luzon. Pero habang nakahiga ako, bigla kong narinig yung parang kaluskus ng simento sa ilalim ng bahay. Hindi ko alam kung imahinasyon lang, pero parang may humihinga sa ilalim ng lupa. Tumigil lang yung pag-uga pagkatapos ng ilang segundo, pero ako hindi na nakatulog. Buong magdamag akong nakaupo sa kama, hawak yung flashlight. Kinabukasan, habang papasok ako sa trabaho, napansin kong nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Ang tagal ko ng foreman. Ilang gusali na ang naitayo ko, pero yung pakiramdam na yun, parang binabalikan ng lupa, hindi nawawala. At siguro dahil ngayong taon nga ay 35 taon na mula noong 1990, mas matindi ang dating ng mga alaala. Parang binuksan ulit ng lupa yung lumang takot. Doon ko napag-isip-isip, siguro panahon na para ikwento yung nangyari noon. Hindi dahil gusto kong takutin ang mga nakikinig, kundi dahil gusto kong maibsan yung bigat. Taong 1990, ako'y 15 taong gulang. High school sa Baguio. Sa isang lumang paaralan na gawa sa semento at bakal. Maganda pa ang panahon noon kahit tagulan. Dapat may klase kami hanggang alas 5. Pero tinamad ako. Nagpaalam ako na masakit ang ulo ko, pero ang totoo, sumama ako sa 2 kaklase para maglaro ng bilyar sa may kanto. Wala akong kamalay-malay na yun pala ang araw na magliligtas sa akin sa kapahamakan. Habang naglalaro kami, napansin kong parang may kakaiba sa hangin. Tahimik ang paligid, tapos bigla na lang parang may humila sa sahig. Ang mga bola sa mesa ng bilyar gumulong kahit walang tumira. May kumalabog na mga bote sa tindahan, tapos bago ko pa maintindihan, umalulong yung lupa. Hindi ko makakalimutan yung tunog noon. Parang sumisigaw yung buong bundok. Ang mga poste nag-twist. Ang mga bubong nagsimula ng bumagsak. Lahat ng tao nagtakbuhan palabas. Hindi ako makagalaw agad. Parang natulala ako habang nakikita kong kumikilos ang mundo na akala ko'y matatag. Pagkatapos ng unang igkas ng lupa, puro alikabok na lang ang nakita ko. Lahat ng paligid parang nilamon ng usok. Naririnig ko ang sigawan, may mga nagdarasal, may umiiyak. Nang tumigil ang pag-uga, ang una kong naisip ay bumalik sa paaralan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kailangan kong makita. Nilakad ko pabalik yung daan na puno ng bitak. Sa gilid ng kalsada may mga nadaganan ng yero at kahoy. May mga kotse na parang nilamon ng lupa. Ang amoy ng gasolina at alikabok parang nakadikit sa balat. At nang marating ko yung eskwelahan namin, hindi ko na halos nakilala. Parang tinupi ang buong gusali. Ang mga palapag nagsalubong, yung labas ng silid namin na dati kong nilalakaran araw-araw ngayon ay nasa ilalim ng tambak ng simento. Walang sumasagot, wala ring gumagalaw, pero habang nakatayo ako roon, narinig ko yung mahinang tunog mula sa ilalim, parang pagkaluskus, parang may umaangat at hindi ko alam kung totoo o kung utak ko lang ang naglalabas ng kung anong hindi ko matanggap. Ilang araw bago dumating ang mga rescuer, wala kaming signal, walang daan palabas ng lungsod. Sinubukan ng mga matatanda na magdasal tuwing gabi, pero kahit sila, nanginginig pa rin sa tuwing may aftershock. Ang ulan hindi tumigil ng 3 araw, may mga bangkay na hindi pa nahuhukay, may mga magulang na umiiyak sa tabi ng guho, may mga batang tulala sa tabi ng apoy. Nang sa wakas dumating ang mga sundalo, may dala silang truck, gamit at ilaw.
Pero sa bawat hukay nila mas maraming katawang patay kaysa buhay ang lumalabas. Hanggang sa dumating ang araw na sinabihan kaming wala nang natirang buhay sa eskwelahan namin. Lahat ng kaklase ko pati yung guro na tabunan, ako lang ang wala sa loob noon. Simula noon nagbago ang lahat. Sa loob ng ilang taon, hindi ako makatulog kapag umuulan. Sa bawat kaluskos ng kahoy, parang may gustong kumatok mula sa ilalim. Sabi ng mga matatanda sa amin kapag may namatay sa lindol at hindi nahanap ang katawan, bumabalik daw iyon sa bawat pagyanig. Hindi raw umaalis hanggat hindi natatagpuan. At tuwing gagalaw ang lupa o makakarinig ako ng balita tungkol sa lindol, inaatake ako ng aking trauma. Pero Sir Jupiter, akala ko tapos na yung kwento ko doon. Matagal ko nang tinanggap na parte lang ng nakaraan yung lindol. Isang bangungot na tumanda na kasama ko. Pero nitong mga nakaraang buwan may mga bagay na parang unti-unting bumabalik. Hindi ko alam kung trauma lang o kung may mas mabigat na dahilan. Pagkatapos ng anibersaryo ng lindol noong Hulyo, 35 taon mula nang gumuho ang buong Baguio, napansin kong mas madalas akong nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Parang may humahawak sa kama o kaya'y may bahagyang umuuga sa sahig. Hindi malakas, hindi rin tuloy-tuloy pero sapat para magising ka at mapaisip kung lumilindol ba ulit. So una inisip kong guni-guni lang. Natural na siguro sa mga nakaranas ng ganon, yung laging alerto sa bawat kaluskos o pag-uga. Pero nang tumagal, napansin ko na hindi na lang ako ang nakakaramdam. Nagreklamo ang anak kong si Paolo isang gabi. Nasa 2nd palapag ang kwarto niya at sabi niya parang may kumakalabit daw sa ilalim ng kama tuwing madaling araw. Hindi ko masyadong pinansin noon. Sinabi ko lang baka daga o pusa sa kapitbahay. Pero nang sumunod na linggo narinig ko mismo isang mahinang tok, tok, tok mula sa ilalim ng sahig. 3 beses lang tapos tatahimik, paulit-ulit, gabi-gabi. Sinubukan kong hanapin kung saan nanggagaling. Akala ko sa mga tubo, baka water pressure lang o vibration mula sa MRT. Pero kahit anong silip at repair, hindi nawawala. At ang mas nakakatakot, dumagdag pa yung mga bitak sa pader ng bahay. Kakaparenovate lang namin noong nakarang taon pero parang biglang naglabasan ulit yung mga guhit sa semento. Maninipis sa una, tapos biglang hahaba at lalalim. Parang lumang galos na bumubuka ulit. Sabi ng asawa ko, stress lang daw ako. Pero ako, hindi mapakali. Minsan habang nagluluto ako sa kusina, mararamdaman kong gumagalaw ng bahagya yung sahig. Yung mga plato sa rack kumakalansing. Tatayo ako, titingin sa kisame. Pero wala naman. Tahimik lang. Walang ingay ng truck. Walang dumaraan. Hanggang sa isang araw sa site. Foreman ako ngayon sa isang ginagawang commercial building sa Quezon City. Malaking proyekto, may mga crane at foundation pit na malalim. Habang nag-iikot ako noon sa paligid, sinilip ko yung excavation area. Tahimik ang umaga. Yung tipong kahit malakas ang araw, malamig yung hangin. May kakaibang lamig na parang nanggagaling sa lupa. Habang kausap ko yung safety officer, may naririnig akong boses. Hindi malakas, parang tinig ng batang lalaki, pero malinaw. AJ. Napalingon ako, wala namang tao sa likod ko. Puro ingay lang ng makina at lagabog ng mga barena. Pero yung boses may pamilyar na tono. Matinis pero may diin. Katulad ng isa sa mga kaklase ko noon. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Nilingon ko yung hukay, malalim, mga 10 talampakan. Doon galing yung boses. Pagtingin ko may gumagalaw sa ilalim, hindi tao, hindi rin hayop. Parang alon lang ng lupa.
Yung buhangin parang humihinga. Naggagalaw kahit walang hangin at sa isang iglap naramdaman ko na rin. Yung lupa sa ilalim ng sapatos ko bahagyang umuga, hindi malakas pero sapat para magdulot ng takot na hindi ko maipaliwanag. Tumigil ako sa paghinga. Pero yung mga kasama ko parang walang naramdaman, nakangiti lang, nagtatawanan, tuloy sa trabaho. Pag-uwi ko, hindi ko na alam kung pagod lang ako o may mali na talaga. Sa gabi, hindi ako makatulog. Nakikinig lang ako sa mga tunog ng bahay, sa kalansig ng pinggan, sa paglagitik ng kahoy. Lahat parang pamilyar, pero may halong kaba. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng toolbox, nakita ko yung luma kong flashlight. Yung ginamit ko pa noong 1990. Hindi ko maalala kung bakit nasa ilalim pa yun ng drawer. Nung tinesting ko, umilaw pa. Kahit 3 dekada na. Doon ko napagtanto kung gaano kalalim ang ugat ng takot ko na kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko kayang magtiwala ng buo sa katahimikan. Sabi ng nanay ko noon, kapag kumatok ang lupa, may gustong umakyat. Bata pa ako nang marinig ko yon, pero hindi ko naintindihan noon kung ano ang ibig sabihin. Ngayon tuwing naririnig ko yung mahinang tok-tok sa gabi, ulit-ulit kong naaalala yung boses niya. At tuwing lilindol ng bahagya, kahit yung mga halos di mo ramdam, may isang parte ng isip ko na laging gising. Parang may naghihintay, parang may kumakatok nga talaga. Hindi lang sa lupa, kundi sa alaala. Minsan habang nag-aayos ako ng mga basag na parte ng pader, napansin kong yung pattern ng bitak, parang hugas kamay. Maliit lang, parang sa bata, pero malinaw yung 5. Parang may humawak mula sa loob ng simento. Bandang 2:00 ng hapon nang mangyari. Karaniwan lang dapat yung araw na yun, mainit, maaraw at maalikabok sa site. Nagpapahinga kami sa gilid, nagkakape habang yung iba tuloy lang sa trabaho. Tahimik lahat hanggang biglang lumindol. Hindi kalakasan, sabi ng mga taga-MET o MET, mga intensity 4 lang sa Quezon City. Pero sa akin, iba yung pakiramdam. Hindi lang siya basta pag-uga, para bang may humihila pababa, parang may humihinga sa ilalim ng lupa. Nagkagulo ang lahat. Tumakbo yung mga tao palabas ng scaffold. Yung iba na paupo sa daan. Narinig ko yung pagtili ng isa sa mga bagong laborer, si Joel. Siya yung pinakamabait sa grupo. Tahimik at palaging nag-aanok ng tulong kahit sa simpleng bit-bit ng hollow blocks. Nang matapos yung pagyanig, napansin naming wala siya sa bilang. Nang hinanap namin, may nakakita ng butas sa gilid ng hukay. Parang bumigay yung semento. Hindi kalakihan pero sapat para mahulog ang isang tao. Nang sinilip ko, una kong nakita yung alikabok tapos yung helmet niya. Nabasag, nakailalim sa mga durog na bato. Bumaba kami gamit ang harness. Ako na mismo ang nagpresenta kasi ako ang pinakasanay. Habang bumababa ako, may amoy na agad akong naamoy. Yung alikabok na may halong semento pero may kakaibang halimuyak din. Parang lumang lupa na matagal nang nakasara. Nakita ko siya sa ilalim. Nakatihaya, natabunan ng mga bakal at debris. Halos hindi na siya gumagalaw. Nang alisin namin yung mga kalat, napansin kong may butas pa sa ilalim ng kinahulugan niya. Parang bulsa ng hangin sa ilalim ng simento. Isang guwang na tila hindi pa natatabunan mula pa noon. At doon ko yun narinig. Mahina lang, halos bulong, pero malinaw. Mga boses ng mga bata. Hindi ko agad pinansin kasi baka hangin lang, pero habang lumalalim yung tingin ko sa loob ng guwang, lalo kong naririnig. Hindi iyak ng takot, yung iyak na matagal nang napagod. Parang mga batang naghihintay paulit-ulit lang na mahina. Pa, Mama. Tinablan ako ng lamig. Naramdaman kong parang ako yung nakatayo sa ibabaw ng libingang hindi ko sinasadya.
Pag-ahon ko nanginginig pa rin yung kamay ko kahit tanghaling tapat. Hindi ko na alam kung sasabihin ko sa iba pero alam kong may narinig ako. At nang gabing yun, nagdasal ako bago matulog, isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa. Pero parang huli na. Kasi mula noon tuwing madaling araw may bago akong naririnig sa bahay. Hindi na yung tok-tok-tok lang sa sahig, may kasama ng paghaplos. Parang may kamay na dahan-dahang dumadaan sa ilalim ng mga tabla. Maingat, mabagal, at paulit-ulit. Minsan habang nakahiga ako maririnig ko mismo sa ilalim ng kama, parang may gumagapang, hindi mabilis, hindi rin malakas, pero tiyak na may ritmo. Ang anak ko si Paolo mas lumala pa. Nagigising siya sa gabi pero nakapikit pa rin. Parang tulog pero nagsasalita. Mahina lang, halos bulong pero malinaw ang mga salita. Bakit ikaw lang ang nakalabas? Nung una inisip kong nananaginip lang siya. Pero nang marinig kong muli, pareho pa rin ang tono. Parang may kausap siya. Paulit-ulit. Gabi-gabi. Sinubukan kong gisingin siya minsan pero ayaw niyang magising. Nang maramdaman kong nanginginig na yung boses niya, kinarga ko siya at dinala sa sala. Doon kami natulog hanggang umaga. Hindi ko na siya binalik sa kwarto ng ilang gabi. Sa umaga, parang wala siyang maalala. Parang normal lang pero ako, hindi na makatulog ng maayos. Doon ko na naisip na baka hindi ito basta trauma. Hindi lang alaala ang bumabalik, baka may naiwan talaga noon at ngayon sinusundan ako. Kaya kinontak ko si Lori, isa sa mga kaklase kong nakaligtas din noong 1990. Pero noong makita ko ang number niya sa lumang GC ng alumni, naglakas loob akong tumawag. Sa una masaya pa kaming nagkumustahan. Pero nang mabanggit ko yung nangyari sa site, bigla siyang natahimik. Sabi niya, matagal na rin daw siyang hindi nakakatulog ng maayos. Tuwing may lindol, kahit gaano kaliit, nagigising siya ng bigla, pawis na pawis. At sa mga panaginip niya, palaging may tinig ng mga bata. Yung mga kaklase namin noon, yung mga hindi na nakalabas, nakikita raw niya sila pero hindi malinaw, puro anino lang, nakatingin sa kanya. Sabi niya minsan daw may naririnig siyang boses na bumubulong. Tulungan mo kami. At yung pinakamasakit na sinabi niya sa akin, ilang beses na raw niya akong naririnig sa panaginip niya, sinisigaw ang pangalan niya. Hindi ko alam kung paano tatanggapin yun. Hindi ko naman maalala na tumawag ako noon. Ang huling naaalala ko lang yung takot. Yung pagtakbo palabas habang gumuguho ang sahig at oo, ako lang talaga ang nakalabas mula sa silid namin. Simula noon, hindi na ako makatingin sa mga bitak ng pader ng walang kaba kasi sa bawat guhit, parang may mga mata na nakasilip mula sa kabila at sa bawat pagyanig, kahit gaano kaliit, parang may mga kaluluwang gustong sabihing, hindi pa kami tapos. At minsan sa pinakatahimik na oras ng gabi, maririnig ko ulit yung mahinang paghaplos sa sahig. Hindi na lang basta tunog, parang pamilyar na kilos ng kamay, parang yung kamay na batang kaklase kong huling nakita kong nakaluhod sa ilalim ng mesa. Umaabot sa akin bago gumuho ang kisame. Sir Jupiter, pagkatapos ng mga gabing yun, parang hindi na ako nabubuhay. Parang araw-araw, unti-unti akong binabalikan ng lupa. Hindi ako makatulog. Tuwing pipikit ako, naririnig ko yung mahina pero paulit-ulit na ugong sa ilalim ng bahay. Para bang may mga maliliit na lindol na ako lang ang nakakaramdam. Minsan habang nakaupo ako sa sala, napapansin kong umaalog yung baso sa mesa kahit wala namang dumadaan na sasakyan. Wala ring hangin pero gumagalaw yung kortina. Sa bawat ugong, sumasabay yung mga bulong, mga tinig na hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang. Paulit-ulit silang bumubulong, minsan parang mga bata,
Minsan parang mga tinig na nauupos, lalo na kapag madaling araw. Doon sila pinakamarami. Hindi ko alam kung ilang gabi na akong halos walang tulog. Ang anak ko, si Paolo, mas lumala pa. Tuwing 3:00 ng madaling araw, bigla siyang sisigaw tapos mauupo sa kama na parang gising pero nakapikit. Walang emosyon ng mukha pero nagsasalita siya. Mahina lang, parang nagkukwento sa hangin at palaging yun ang sinasabi niya. Bakit ikaw lang ang nakalabas? Hindi ko na alam kung ilang ulit ko iyong narinig. Sa una iniisip kong nananaginip lang siya. Pero nung minsang sinubukan ko siyang gisingin, ayaw niyang magising. Nung kinarga ko siya, ramdam kong nanginginig ang katawan niya, pero malamig yung balat. Tapos bigla na lang siyang natahimik. Doon ko na siya dinala sa sala at doon ko siya pinatulog sa tabi ko. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero ako hindi ko na kayang magpanggap na normal kasi kahit araw, naririnig ko pa rin yung mga boses sa ilalim ng sahig. Tapos isang umaga habang nakatingin ako sa pader ng kwarto, napansin kong yung mga bitak sa simentong puti. Parang may pamilyar na ayos. Para silang guhit ng lumang plano. Mga linya na kumakatawan sa pasilyo, silid at hagdan. Parang layout ng lumang paaralan namin sa Baguio. Hindi ko alam kung bakit biglang sumagi sa isip ko yung paaralan, pero may kung anong humila sa akin. Parang sinasabi ng utak ko na kailangan kong bumalik doon kasi doon nagsimula ang lahat. 35 taon na mula noong 1990 na lindol. 35 taon mula nung araw na yon, pero sa tuwing naririnig ko ang ugong sa lupa, parang kahapon lang ulit nangyari. Kaya tinawagan ko si Lori. Siya lang ang kaklase kong natitira na nakakausap ko paminsan-minsan. Noong una hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero nang marinig ko ang boses niya parang pareho kaming nakahinga. Sabi ko gusto kong bumalik sa Baguio. Sabi ko kailangan ko lang makita ulit yung lugar. Tahimik siya. Tahimik lang siya saglit. Tapos sinabi niyang matagal na rin siyang gustong bumalik, pero hindi niya magawa mag-isa. At doon ko naramdaman na pareho pala kaming niloloko ng parehong alaala. Umaga akong umalis ng Maynila, madilim pa at mabigat yung ulap sa langit. Habang paakyat ako sa Cannon Road, ramdam ko agad yung lamig na dati kong namimiss. Pero ngayon parang hindi na nakakaaliw. Ang bawat liko ng kalsada may kasabay na tanong sa isip ko, bakit ngayon lang ako babalik? Bakit hindi ko ito ginawa noon? Bago pa ako tuluyang hindi mapatahimik ng mga boses. Habang paakyat, napansin kong iba na ang itsura ng mga bundok. Dati puro pino at bahay na gawa sa kahoy. Ngayon, puro gusali at kondo. Pati hangin, may amoy na ng semento. Naalala ko tuloy yung linya sa pahayag ang nakita ko sa gasolinahan bago ako dumiretso. New condominium to rise on former earthquake ruins. Hindi ko na kailangang basahin yung detalye. Alam ko na agad kung aling lugar yung tinutukoy nila. Pagdating ko sa Burnham Park, nandoon na si Lori. Ang tagal na rin mula nung huli ko siyang makita. Hindi kami nagyakapan, hindi rin kami nagkamustahan ng mahaba. Parang pareho kaming alam na walang saysay ang mga salitang kumusta ka kasi malinaw naman sa hitsura naming dalawa na hindi kami maayos. Maputla siya, halatang kulang sa tulog. Sinabi niyang minsan daw tuwing umuulan, naririnig niya pa rin yung tunog ng bell ng eskwela. Minsan naman parang may sumusulat ng chalk sa loob ng kwarto niya. Nakikinig lang ako habang nagkikwento siya. Pero ang tono, bawat salitang sinasabi niya, parang inuulit lang yung nangyayari sa akin. Kaya sinabi ko sa kanya yung totoo tungkol sa anak ko, tungkol sa mga bulong, tungkol sa bakit ikaw lang ang nakalabas. Hindi na siya nagsalita pagkatapos noon. Tumango lang siya
at sabay kaming tumingin sa direksyon ng lumang kalsada kung saan dati nakatayo yung paaralan. Hapon na nang dumating kami sa lugar. Yung daan papunta sa dating site ng St. Bernadette High School, halos hindi ko na makilala. May mga bagong tindahan, may mga poste ng kuryente na bago. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, parang may bigat sa hangin na hindi matanggal. Nang marating namin yung mismong lote, halos hindi na ako nakagalaw. Nakatayo na ngayon doon yung kalahating tapos na gusali, isang modernong condominium project na puro bakal, salamin at semento. Sa paligid may mga trabahador, may nagmamanibela ng crane at may tunog ng martilyo na paulit-ulit tumatama sa bakal. Pero sa gitna ng ingay, may katahimikan akong nararamdaman. Parang nasa ilalim lang, nakabaon. Sa harap ng gate, may karatula, "No entry, construction area." At sa ilalim ng mga bold na letra may maliit na print, project name, St. Bernadette Residences. Napatingin ako kay Lori. Wala kaming nasabi, para bang sinadya ng panahon na doon mismo sa ibabaw ng mga libingan ng kaklase namin itinayo ang panibagong gusali. Nilapitan namin yung foreman. Pinakilala ko ang sarili ko bilang kapwa foreman mula sa Quezon City. Tahimik lang siya pero pumayag din matapos kong sabihin na sandali lang kami. Pagpasok namin, ramdam agad yung kakaibang pakiramdam sa lupa. Hindi sa matatag. Bawat apak ko parang may konting ugong sa ilalim. Wala naman akong nakikitang makinarya na malapit pero parang may humihinga sa ilalim ng konkreto. Habang naglalakad ako, napansin kong may mga marka sa isang bahagi ng pundasyon. Akala ko kalmot lang ng bakal, pero nung nilapitan ko, may mga letra. Hinipan ko yung alikabok at unti-unti silang lumitaw. Mga pangalan ng kaklase namin. Isang linya ng mga inukit na letra. Maliit at may kasunod na petsa. July 16, 1990. Ang dami nila, halos lahat kilala ko pa. Ang pagkakagawa parang minadali, parang pinutol ng panahon. Pero yung mga rescuer noon, minarkahan yung lugar kung saan nakuha yung mga katawan. Pero bakit nandito pa rin hanggang ngayon? Nang maramdaman ko yung nginig sa ilalim ng paa ko, napatingala ako. Tahimik ang paligid. Wala naman akong naririnig na makina. Pero yung lupa parang kumikirot, tuloy-tuloy na mahinahon na parang tibok ng puso. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla itong huminto. Tumayo akong matigas ang katawan. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Si Lori nakatigil lang, nakatingin sa sahig. Tinawag kami ng foreman. Sabi niya kailangan na naming umalis, may babagsak daw na load. Habang papalabas kami, lumingon ako ulit. Yung alikabok na nilipad ng hangin sandaling nagbuo ng hugis. Parang mga bata nakaupo sa loob ng silid. Ilang segundo lang yon pero sapat para maramdaman ko na hindi yun guni-guni. Tahimik kaming bumalik sa kotse. Habang umaandar kami paakyat sa may Session Road, hindi na kami nagsalita. Pareho kaming alam na may naramdaman kami pareho. At wala sa aming may lakas ng loob para pag-usapan. Nag-check-in kami sa isang lumang lodge na malapit lang. Matagal na raw yung building, sabi ng matandang caretaker. Mula pa bago ang lindol. Hindi ko na pinansin. Ang irony, yung luma, yung matibay pa rin. Pero yung mga bata noon, yung bago pa lang sa buhay, sila yung nawala. Pagkapasok ko sa kwarto, ramdam ko agad yung lamig. May amoy ng lumang kahoy at basang tela. Umupo ako sa kama at tinignan ang kisame na may mga lumang bitak din. Pareho ng pattern ng nakita ko sa bahay ko. Pareho. Gusto kong matulog pero hindi kaya ng katawan ko. Bawat pikit ko naririnig ko yung tunog ng chalk sa blackboard.
matagal, maingat, parang may sinusulat na pangalang hindi matapos-tapos. At doon nagsimula ang panaginip. Nandun ako ulit sa lumang silid namin sa St. Bernadette. Parehong-pareho. Ang amoy ng kahoy, ang tunog ng ulan sa bubong, pati yung mga poster ng mga tula sa dingding. Lahat sila nandoon, mga kaklasiko nakaupo sa kani-kanilang upuan, tahimik, nakatingin sa harap. Ako lang ang nakatayo sa pinto tulad ng dati, tulad ng araw na yon. Isa-isa silang lumingon. Walang nagsasalita pero sabay-sabay ang mga mata nila sa akin. Mapuputla, kalmado, parang matagal nang naghihintay. Tumayo si Paulo, yung seatmate ko noon. Tiningnan niya ako tapos mahina niyang sinabi, "Bakit ikaw lang ang nakalabas?" Kasunod noon, sabay-sabay nilang inulit. Mas malakas, sabay-sabay, "Bakit ikaw lang ang nakalabas?" Paulit-ulit hanggang sa hindi ko na marinig kung sino ang unang nagsalita. Naging ugong na lang, naging lindol. Tumunog yung bell, matalas, malakas, parang humihiwa ng hangin. Nagsimulang gumalaw yung sahig, gumuguho yung kisame. Nakikita kong bumabagsak ulit ang mga libro, ang mga mesa, ang mga katawan, nagsisigawan sila. Pero walang tunog. Tapos biglang nagdilim. Pagmulat ko, nanginginig ako sa kama ng lodge, basang-basa ng pawis yung damit ko, pero yung kama umaalog. Akala ko nananaginip pa ako pero nang tumingin ako sa orasan sa tabi ng kama, 4:26 p.m. Eksaktong oras nung lindol noong 1990. Tumakbo ako sa bintana, tahimik sa labas, walang umaalog na puno, walang sumisigaw. Pero ramdam ko sa ilalim ng paa ko, gumagalaw talaga ang lupa. Hindi malakas, pero totoo. At nung tumigil, wala na akong marinig kahit anong tunog, ni hangin, ni ingay ng sasakyan. Wala. Umupo ako sa kama, hawak yung ulo ko. Hindi na to simpleng alaala, hindi rin panaginip. Parang inulit ng mundo yung araw na yon. Parang pinaalala sa akin ng lupa na hindi pa tapos ang nangyari. Nilingon ko yung kamay ko, may alikabok. Hindi ko alam kung saan galing, pero sigurado akong wala akong hinawakan. At bago ako muling mapapikit, narinig ko ulit yung tunog ng bell. Minsan lang, 2 beses, tapos katahimikan. Hindi ko na alam, Sir Jupiter, kung alin ang totoo. Yung lindol na nangyari noon o yung lindol na patuloy na bumabalik sa loob ko. Parang pareho silang buhay. Pareho pa ring nangyayari. At ngayong isinusulat ko ito, ramdam ko pa rin yung ugong sa ilalim ng sahig. Di ko pa alam kung may lindol ulit o baka may mga bata lang na hindi pa rin makaalis. Sir Jupiter, kinabukasan maaga akong nagising. Wala pang araw pero gising na ang paligid ng Session Road. Amoy kape at usok ng jeep. Halong lamig at pakiramdam ng araw na hindi pa nagigising ng buo. Di ako sigurado kung ilang oras lang ang tulog ko. Parang nananaginip pa rin. Bawat tunog ng kahoy sa sahig, bawat kaluskos sa labas ng bintana, parang may kahulugan. Sa kabilang kwarto, naririnig kong kumilos si Lori. Tahimik lang din siya. Nang magtagpo kami sa labas ng lodge, pareho kaming walang gana magsalita. Parehong may mabigat na hindi masabi. Nagkape lang kami saglit tapos nagpasya siyang bumalik kami sa site bago umalis ng Baguio. Hindi na namin binanggit kung bakit. Alam naming pareho kung ano ang dahilan. Pagdating namin sa lugar, mas malamig ang hangin kaysa kahapon. Maulap at mukhang uulan. Tahimik ang paligid kahit may mga manggagawang nag-aayos sa may gate. Di ko alam kung guni-guni ko lang pero parang mas tahimik ang mga tunog ng makina ngayon. Parang pinakikiramdaman din nila ang lupa.
Bitbit ko yung ilang kandila at bulaklak na nabili namin sa simbahan kanina. Maliit lang sana ang plano namin. Isang tahimik na dasal para sa mga kaklase naming naiwan sa ilalim ng guho. 35 taon na ang nakalipas. Hindi naman namin intensyong makialam o manggulo. Gusto lang naming alalahanin. Pinayagan ulit kami ng foreman na pumasok sandali. Pero iba na yung pakiramdam ngayon. Kahapon parang mausok lang at magulo ang site. Ngayon may kakaibang bigat. Bawat hakbang namin sa lupa parang may kasabay na buntong hininga mula sa ilalim. Doon namin inilapag ang mga kandila. Sa mismong gilid ng pundasyong may mga nakaukit na pangalan. Tinakpan na ng bagong simento yung karamihan pero alam kong nandoon pa rin sa ilalim yung mga letra. Mga pangalan na minsan kong tinawag. Mga boses na minsan kong nakasabay magdasal. Tumawa, matakot. Nagsindi kami ng kandila. Walang salita, walang ritual, tahimik lang. Pero habang nakatingin ako sa apoy, parang naririnig ko ulit yung tunog ng bell. Mahina, galing sa malayo. Paulit-ulit. Sumabay ang hangin, pinatay yung ibang kandila pero yung sa gitna, yung kandilang ako ang nagsindi. Nanatiling nakatayo, hindi alog, hindi nanginginig, steady lang. Parang may pumoprotekta. Tumigil ako sa pagdarasal, nakatitig lang ako sa apoy. Doon ko naramdaman yung kakaibang lamig. Hindi galing sa panahon. Yung lamig na may bigat, parang may pumapagitna sa akin at sa mundo sa paligid. Pagangat ko ng tingin, nakita ko yung lupa sa tapat ko. May bitak na dati ko pang napansin, pero ngayon, parang mas lumalim. Parang humihinga. Hinawakan ko yung gilid, maingat at doon ko naramdaman, may bahagyang paggalaw. Hindi nga tulad ng karaniwang lindol at hindi rin panginginig ng makina, parang paghinga nga. Mabagal, tuloy-tuloy, mahina, pero totoo. Lori, sabi ko, mahina. Hindi ko na nasundan ng salita kasi kita ko agad sa mukha niya na naramdaman din niya. Nanigas siya, saka dahan-dahang umatras. Tiningnan namin pareho yung lupa. Tahimik, wala nang paggalaw. Pero pareho kaming hindi na huminga ng ilang segundo. Narinig naming tinawag kami ng foreman mula sa malayo. Sinenyasan kaming lumapit dahil tapos na raw yung break ng mga trabahador. Tumangulang si Lori pero ako hindi ko agad magawang umalis. Parang may kumakapit sa akin. Paglingon ko ulit may nakita akong anino sa gilid ng bitak. Maliit, parang siluet ng bata. Hindi malinaw pero alam kong hindi ito tao. Masyadong payat, masyadong tuwid ang tindig tapos biglang nawala. Tinawag ako ni Lori pero hindi ko siya narinig agad. Nang tumalikod ako doon biglang nanginig ulit ang lupa. Akala ko nung una malakas lang yung hangin pero nang marinig ko na yung malutong na tunog ng simento sa ilalim ng paa ko, doon ko naramdaman na hindi ito basta hangin. Hindi kalakasan pero biglaan. Bumitak yung lupa sa pagitan namin ni Lori. Napasigaw siya, sabay kaming umatras pero ako nadulas at muntik nang mahulog. Umalingaw-ngaw yung mga sigawan ng mga trabahador sa paligid. May nahulog na mga bakal. May tumakbong palabas. Habang nakaluhod ako, hinawakan ko yung gilid ng bitak at sa ilalim bago pa man bumalik ang katahimikan, nakita ko. Mga anino. Marami. Parang mga kamay na umaabot pa itaas. Hindi ko alam kung totoo o hindi pero nakita ko silang gumagalaw. Hindi desperado, hindi rin marahas. Parang mga batang inaabot ako. Bakit ikaw lang? Mahina yung boses. Pero malinaw, hindi galing kay Lori. Hindi galing sa paligid. Galing sa ilalim.
Nabitawan ko yung pagkakahawak sabay atras. Umangat yung alikabok at tinakpan yung bitak parang walang nangyari. Tumigil ang lindol pero ako parang hindi na huminga. Tumakbo si Lori papunta sa akin. Tinulungan niya akong makatayo pero hindi ko na magawang magsalita. Nanginginig pa rin ako kahit tapos na ang pagyanig. Paglabas namin ng site, nakatingin lang ako sa lupa. Yung mga kandila patay na lahat. Walang natira, kahit yung nasa gitna. Wala kaming imikan hanggang makarating sa sasakyan. Umuulan na, mahina lang pero tuloy-tuloy. Amoy lupa, amoy kalumaan. Habang nakaupo kami sa loob ng kotse, tumingin siya sa akin. Walang luha pero puno ng takot yung mukha niya. Hindi sila gusto ng dasal, AJ. Sabi niya, mahina, halos pabulong. Hindi nila gusto ng liwanag. Hindi sila naghihintay ng kapayapaan. Tahimik ako. Hindi ko alam kung sasang-ayon ako o tatanggi. Naghihintay sila sa'yo, sabi niya ulit. Ikaw yung tinatawag nila. Tumingin ako sa labas, sa ulan, sa mga patak na bumabagsak sa windshield na parang mga linya ng semento sa pundasyon. Hindi ako sumagot, pero sa loob-loob ko alam kong tama siya. Kasi kung may tinatawag na mula sa ilalim, matagal na nila akong tinatawag. Nang tumila ang ulan, nagpaalam si Lori, sabi niya babalik siya ng Maynila kinabukasan. Ayaw na raw niyang manatili pa. Ayaw na raw niyang marinig ang mga boses. Naiwan akong tahimik lang, nakaupo sa gilid ng kama at lodge. Hindi ko siya pinigilan. Kasi habang nagsasara siya ng pinto ng kwarto niya, naramdaman ko na naman yung mahinang paggalaw sa sahig. Hindi malakas pero sapat para maalala ko yung araw na bumigay ang lupa sa ilalim namin. At doon ko na pagtanto, hindi na ito basta pag-alala, hindi na ito trauma, ito na yung pagbabalik. At ako ang hinahanap nila. Sir Jupiter, hindi na ako nakabalik sa Maynila pagkatapos ng nangyari kay Lori. Pagkatapos ng lindol na yun, kahit gaano kaliit, parang hindi na siya nakatingin sa akin bilang kaklase. Ang tingin niya sa akin ay parang ako na mismo ang dahilan kung bakit hindi sila matahimik. Bago siya umalis pabalik ng hotel, hindi na siya nagsalita. Tumalikod lang siya, bit-bit yung maliit naming kandila na halos lamunin ng hangin. Naiwan ako roon sa gilid ng bakod habang unti-unting lumalamig ang paligid. Gabi na noon pero hindi ako makaalis. Ramdam kong may hinihintay pa. Parang yung lupa mismo humihinga sa ilalim ng sapatos ko. Kapag lumalayo ako, may mahina akong naririnig, parang pagtawag, parang tinig ng mga batang sabay-sabay na bumubulong ng pangalan ko. Kaya imbis na umuwi, nag-check-in ulit ako sa parehong lodge. Sabi ng caretaker, "Sir, kayo na lang ulit." Tumango lang ako, hindi ko na kayang magpaliwanag. Ngayon, habang sinusulat ko ito, madaling araw na. Malamig at tahimik. Sa labas, halos wala kang marinig kundi yung tunog ng hamog na bumabagsak sa bubong. Alam kong dapat umalis na ako pero hindi ko magawa. Parang may hinihila, parang may utang akong kailangang bayaran. Kaya kinabukasan ng madaling araw, babalik ako. Hindi na bilang bisita, hindi na bilang nakaligtas, kundi bilang isa sa kanila. Madaling araw, 4:30, Baguio ay halos tulog pa. Ang kalsada patungo sa construction site ay balot ng makapal na hamog, yung tipong kahit anino mo, hirap kang makita. Sa bawat hakbang, parang lumalayo ang paligid. Tahimik ang lahat. Wala ni isang tunog ng makina, ni lagaslas ng gulong. Pagdating ko sa mismong lugar, nagulat ako. Sarado na ulit yung gate. Pero bukas ng bahagya. Parang may pumasok na nauna. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako natakot. Sa halip, parang may marahang nagtutulak sa akin. Papasok.
Sa loob, ang hangin ay kakaiba. Malamig pero mabigat. Amoy lupa, kalawang at simento. Sa di kalayuan nakikita ko pa yung mga crane at bakal na nakatayo. Parang mga higanting bangkay na iniwan sa dilim. Ang lupa basa pa rin mula sa ulan kagabi at doon sa gitna ng hukay, may nakabukas na espasyo. Malalim, parang nilamon ng lupa mismo. Lumapit ako. Sa gilid ng hukay may mga piraso pa ng lumang pader. May kulay asul na pintura. Alam ko agad kung saan yun. Yun ang silid namin dati. Grade 6, Room 204. Dito kami nagkukumpulan tuwing recess. Dito ako unang nagturo ng math sa kaklase ko. Dito rin ako unang natutong matakot. Habang nakatayo ako ron, may dumapong tunog. Mahina. Pamilyar. Parang kaluskos ng tsinelas sa pasilyo. Tapos sumunod yung boses. Marami sila sabay-sabay. Manipis, mahinahon at galing sa ilalim. Sir, pabalik na po ba sa classroom? Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Walang bata sa paligid, wala ring hangin na pwedeng magdala ng ganong tunog. Pero narinig ko talaga. At nang tumingin ako sa hukay, parang may mga aninong gumagalaw sa ilalim. Hindi malinaw pero pamilyar yung hugis. Mga bata, nakaupo sa armchair, nakaharap sa harapan ng silid. Bumaba ako dahan-dahan. Hindi ko alam kung anong nagtutulak sa akin pero pakiramdam ko, kailangan kong sumunod. Habang bumababa ako, lalong lumalakas yung tunog ng mga boses. Hindi na sila bulong kundi parang klase na nagsisimulang muli. Good morning, sir! Sa bawat hakbang lumalalim din yung amoy ng lumang simento, halo ng alikabok at lumot. Humahalo sa hangin yung lamig ng lupa, parang singaw ng mga alaala. At sa ilalim may liwanag na mahina, kulay dilaw, parang ilaw ng classroom noong araw. Yung tipong nagmumula sa fluorescent bulb na luma na, pero ayaw pa rin mamatay. Paglapit ko, doon ko nakita ang lumang pader ng Saint Bernadette. Kalahating nakalubog, kalahating nabuhay muli. Ang mga bintana may bakas pa ng kurtina. Sa loob may mga mesa, may mga pangalan pa sa likod ng upuan. Kinayod ng matagal, pero naroon pa rin. Tumingin ako sa loob at doon ko sila nakita. Hindi malinaw ang mukha pero alam kong sila yun. Si Paulo, si Rica, si Ann, si Miko, lahat ng kaklase kong hindi na nakalabas. Nakaupo sila sa kanilang upuan. Nakatingin sa akin. Tahimik. Parang nag-aantay ng simula ng klase. Gusto kong umiyak pero walang lumabas na luha. Gusto kong tumakbo pero hindi gumalaw yung katawan ko. At habang nakatayo ako ron, naramdaman kong gumagalaw ulit ang lupa. Mahina lang sa simula, yung parang paghinga. Tapos lumalim, lalo pang lumalim. Sa sandaling yun, alam kong dapat tumakbo ako pero hindi ako kumilos. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa katahimikan na biglang bumalot. Parang tinanggap ko na rin. At habang bumubuka ang lupa sa paanan ko, nakita kong kumikislap yung liwanag sa ilalim, parang tinig ng nakaraan na kumikislap sa dilim. Parang classroom na nagbubukas ng pinto, nag-aanyaya. Hindi ako tumakbo, Sir Jupiter. Kasi sa wakas, naramdaman kong nasa tamang lugar na ulit ako. At kung sakaling hindi na ako makabalik, sana kung sino man ang makabasa ng sulat nito, sabihin yung hindi ko sila iniwan. Bumalik lang ako kung saan ako dapat naroroon. Hindi ko na alam kung anong oras noon. Alam ko lang habang nakatayo ako sa gilid ng hukay, parang huminto ang hangin. Hindi gumalaw ang hamog. Hindi na rin ako makalanghap ng maayos. Yung mga boses ng mga bata sa ilalim hindi na bulong. Para silang sabay-sabay na humihinga at sabay-sabay na umaawit ng hindi ko maintindihang dasal. Tapos bigla na lang bumigay ang lupa.
Wala akong nasigaw, walang pagkakataong humingi ng tulong, parang hinigop lang ako ng lupa mismo. Tahimik, mabilis na parang sinadya. Ang huling naramdaman ko ay yung malamig na hangin na parang dumaan sa ilalim ng balat ko bago tuluyang nawala ang bigat ng katawan ko. Pagdilat ko, nasa loob na ako. Hindi ko alam kung paano naging posible pero malinaw sa mata ko ang lahat. Nakatayo ako sa gitna ng lumang classroom namin, buo pero tila nasa ilalim ng lupa. Ang mga dingding ay mailamat pero buo, yung pintura kupas pero pamilyar. May chalk sa gilid ng pisara, may mga lumang upuan, may mga pangalan pa sa sandalan. May amoy ng alikabok ng kahoy na nabasa ng ulan. Nang taon na lumipas nang walang liwanag. Tahimik, walang tunog ng ulan, walang ugong ng hangin. Wala ring tibok ng puso ko sa pagdinig ko. Akala ko panaginip, akala ko trauma lang. Pero nang nilingon ko ang paligid, nakita ko sila, ang mga kaklase ko. Nakaupo sila sa kanilang upuan, pare-pareho ang ayos, parang walang nagbago sa loob ng 35 taon. Ang mga uniforme nila ay may bahay palang putik at alikabok, parang nahukay lang mula sa pagkakabaon. May ilan sa kanila nakatungo, may ilang nakatitig lang sa harapan, pero isa-isa silang lumingon sa akin. Dahan-dahan, parang isang galaw na sabay nilang pinagkasunduan. At nang magsabay-sabay silang tumingin sa akin, ramdam ko agad yung kilabot na hindi nagaling sa takot. Galing yun sa pagkilala. Kilala nila ako. Kilala nila kung sino yung iniwan. May isa sa kanila si Paolo, yung kaklase kong laging nakaupo sa unahan, nakangiti siya. Pero yung ngiti niya, walang buhay, walang init, parang ngiti ng larawan. Sinundan siya ng iba, isa-isa nagsimulang ngumiti ang lahat, pare-pareho, marahan, sabay. Tapos sabay-sabay silang nagsalita, mahina pero sabay, tulad ng dati tuwing recitation na sabay-sabay silang bumubulong ng sagot. Pero ngayon, iisa lang ang sinabi nila. Bakit ikaw lang ang nakalabas? Paulit-ulit, mas lumalakas kada ulit ang boses nila sabay-sabay pero iba-iba. May boses ng bata, ng babae, ng lalaki. May tila humihikbi sa pagitan. May tumatawa ng mahina. Lahat sabay-sabay. Bakit ikaw lang ang nakalabas? Bakit ikaw lang? Bakit ikaw? Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sagutin. Gusto kong sabihin na hindi ko sinadya. Gusto kong ipaliwanag na bata lang ako noon, na tumakbo ako dahil natakot ako. Pero walang lumabas sa bibig ko, parang tinanggal yung boses ko, pati yung hangin. Naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa braso ko mula sa likod. Paglingon ko, isa sa mga kaklase kong babae, si Rika. Dati siya yung mahilig tumulong maglinis ng blackboard tuwing hapon, pero ngayon yung mga mata niya mapurol. Parang basag na salamin. Nakatitig lang siya sa akin pagkatapos sabay-sabay na silang tumayo. Hindi sabay na parang mga tao, kundi sabay na parang may mga tali na sabay hinila. Yung mga galaw nila hindi natural, parang alon na dumadaan sa loob ng silid. Isa-isang bumubuka ang mga bibig nila pero isa lang ang tinig na lumalabas. Hindi mo kami sinamahan. Hindi mo kami sinamahan. Hindi mo kami sinamahan. Lalong bumigat ang hangin. Ang ilaw sa kisame, yung fluorescent bulb na luma, biglang kumutitap. Minsan maliwanag, minsan madilim. Hanggang sa tuluyang umitim. Ang tanging liwanag na lang ay galing sa flashlight na hawak ko. Nanginginig yung kamay ko pero pilit kong itinapat sa paligid. Doon ko nakita ang mga dingding puno ng kamay. Hindi drawing, hindi bakas. Mga kamay na lumalabas mismo sa pader, maputla, manipis na parang humuhugot ng buhay mula sa liwanag. Isa sa kanila hinila ang flashlight ko.
Bago ko pa man mabawi, nahulog yon sa sahig, tumama sa paanan ko, gumulong at namatay yung ilaw. Dilim. Tahimik. Tapos isa-isa kong narinig yung mga upuan na gumagalaw. Yung tunog ng kahoy sa semento. Yung mahihinang yabag ng sapatos na pang-eskwela. Tapos unti-unting may kumakaluskos sa paligid ko. Parang mga bata na dumarating sa klase. Umuupo, nagbubulungan, pero lahat ng bulong nila iisa lang. Bakit ikaw lang ang nakalabas? Bakit ikaw lang ang nakalabas? Tapos may isa sa mismong tabi ng tenga ko, malinaw, malamig, mababa. Halika, sir. Simulan na natin. Sumabay doon ang mahina pero malalim na pagyanig. Parang yung lupa sa ilalim ng silid ay muling humihinga. Nararamdaman kong gumagalaw yung sahig pero hindi ko alam kung pababa o paitaas. Nang bumukas muli ang ilaw ng flashlight, kahit saglit nakita ko ang mga mukha nila. Hindi na bata. Hindi na tao, parang nililok ng lupa at alikabok. Wala nang puti ang mga mata, puro dilim, pero nakangiti pa rin. At sa isang iglap lahat sila sabay-sabay na huminga, malalim na parang iisang baga lang ang gamit. Kasabay noon gumalaw ulit yung lupa. Naramdaman kong may kumapit sa mga paa ko na parang hinihila pababa. Hindi ko alam kung anong parte pa ng silid ang buo o kung saan nagtatapos ang sahig. Ang naramdaman ko lang ay unti-unting paglamig mula tuhod hanggang dibdib. Pagtingin ko, may mga kamay na humahawak sa akin mula sa ilalim. Maliliit na kamay, marurumi pero pamilyar. May mga kamay ng kaklase kong huling nakita kong nakaluhod sa ilalim ng mesa, umaabot sa akin bago gumuho ang kisame. Hindi mo kami sinamahan. Hindi mo kami sinamahan. Paulit-ulit hanggang sa hindi ko na marinig ang sarili kong paghinga. At sa huling sandali bago tuluyang lamunin ng dilimang silid, naramdaman kong bumagsak sa sahig yung flashlight. Gumulong, kumalabog at tuluyang namatay. Wala nang liwanag, wala nang tunog. Tanging narinig ko lang, Sir Jupiter, ay yung mahinang paghinga ng lupa. Mabagal, malalim, tulad ng isang nilalang na matagal nang natutulog. Pero ngayon ay muling nagigising. Tapos katahimikan. Parang walang nangyari. At sa ibabaw ng bundok sa Baguio, baka sabihin nilang aftershock lang yung naramdaman nila, maliit lang daw. Wala namang pinsala, pero sa ilalim, sa pinakailalim ng lupa, may silid na muling nabuo. Tahimik, buo at sa loob noon, may guro na muling nagtuturo sa klase. Kasi siguro, sa wakas, nakabalik na ako. Sir Jupiter, pagkatapos kong maramdaman ang pag-uga ng lupa, ang lakas ng alon ng alikabok na parang hangin ng impyerno at ang mga boses na sabay-sabay na nagtatanong kung bakit ako lang ang nakalabas, bigla na lang akong nilamon ng dilim. Parang may malamig na braso na humila sa akin pababa at sa sandaling yun tinanggap ko na siguro baka oras ko na. Baka yun na yung araw na matagal nang hinihintay ng mga naiwan. Pero may kakaibang nangyari. Habang unti-unting nawawala ang ingay, napansin kong nag-iiba ang pakiramdam ng paligid. Wala na ang alikabok, wala na ang amoy ng simento. Hindi na rin mabigat ang hangin. Unti-unti kong naramdaman ang init sa pisngi ko at imbis na lupa, kutson ang hinihigaan ko. Sa una, hindi ko maintindihan. Nakapikit pa rin ako pero alam kong hindi na ako nasa ilalim. Ang una kong naamoy ay hindi na lupa o kalawang kundi alkohol. Malinis, malamig at masakit sa ilong. May mga ingay din, mahina pero malinaw. Tunog ng makina, mga yabag, mga bulungan. Pagdilat ko, puro puti ang nakita ko. Hindi kisame ng classroom, kundi kisame ng ospital. Doon ko napagtanto, buhay pa pala ako.
May mga tubo sa kamay ko, mga benda sa braso at pakiramdam ko bawat galaw ay may kirot. Hindi ko maalala agad kung paano ako napunta roon. Ang huling malinaw sa isip ko ay yung pag-uga ng lupa sa site. At yung mga batang tinig na humihingi ng tulong pagkatapos noon, wala na. Sabi ng asawa ko nawalan daw ako ng malay sa mismong site. Lumindol daw ng mahina pero sapat para magdulot ng panik. Ayon sa mga kasama ko, bigla raw akong napaupo sa lupa, tinakpan ang tenga at paulit-ulit na sinasabi ang isang pangalan, mga pangalang matagal nang nakalibing sa lupa ng Baguio. Nang marinig ko yon, parang may malamig na dumaan sa loob ko. Di ko alam kung alin ang mas nakakatakot, yung panaginip na akala ko totoo o yung posibilidad na totoo talaga yon at dinala lang ako pabalik bago tuluyang lamunin ng lupa. 3 araw daw akong walang malay. Sa panaginip kong yon, pakiramdam ko ay oras lang ang lumipas. Pero sa gising, 3 araw na pala akong walang malay at buong panahong yon, puro lindol ang laman ng balita. Sabi ng mga doktor, posibleng trauma. Tinawag nila itong psychogenic episode, isang paraan ng utak para ilabas ang matagal ng kinikimkim na takot. Pero Sir Jupiter, hindi ako sigurado. Kasi hanggang ngayon, tuwing pipikit ako, naririnig ko pa rin yung mahinang tunog ng mga upuang gumagalaw. Yung tili ng mga batang naiipit at yung mga tanong na paulit-ulit kong dinidinig mula pagkabata. Minsan kapag napapatingin ako sa sahig ng kwarto sa ospital, parang may naririnig akong mahinang kaluskos. Hindi ko alam kung guni-guni lang o may gustong umakyat mula sa ilalim. Paglabas ko ng ospital, bumalik ako sa Maynila pero hindi ko maiwasang mapatingin sa mga bitak ng kalsada. Sa bawat pagyanig, kahit gaano kaliit, parang paalala, parang kumakatok. Sinubukan kong ibalik sa normal ang buhay ko. Pumasok ulit sa trabaho pero iba na yung tunog ng lupa sa ilalim ng mga bota ko. Dati tunog ng bakal at semento lang. Ngayon may kasamang paghinga, parang may kaluluwang nakakulong sa ilalim. Tahimik lang, pero gumagalaw. Hindi ko alam kung bangungot lang ba talaga ang lahat ng naranasan ko o kung dinala lang ako ng mga kaluluwa pabalik para ipakita na hindi pa sila natatahimik. Pero kung totoo mang panaginip lang yon, ang tanong ko ay bakit hanggang ngayon, tuwing may umuugong na eroplano o truck sa labas, sumasabay pa rin sa alog ng lupa yung boses nila. Bakit ikaw lang ang nakalabas? At minsan, Sir Jupiter, kapag gabi na at tahimik ang lahat, sinasagot ko sila sa isip ko. Sinasabi kong hindi ko rin alam na baka sa araw na muling umuga ang lupa, saka ko lang malalaman kung anong ibig sabihin ng pagkaligtas. Kaya ko po naisulat ang liham na ito hindi para humingi ng tulong kundi para ipasa rin sa inyo ang bigat na ilang dekada ko ng pasan. Baka sakaling kapag narinig ito ng iba, may isa pang kaluluwang makatulog ng payapa kasama ko sa wakas. Ngayon, tuwing umuuga ang lupa, hindi na ako tumatakbo. Nakikinig lang ako dahil minsan sa pagitan ng pagyanig at katahimikan, may naririnig akong bulong na hindi na galit. Parang tinig na nagsasabing, salamat. At doon kahit sandali mararamdaman kong gumagaan ang lupa. AJ Reyes po, para sa Sitio Bangungot. Hindi madali ang muling balikan ng mga alaala ng trauma. Lalo na kapag sa panaginip, buhay pa rin ang mga takot na pilit na nilimot ng isip. Sabi nga nila, minsan mas totoo pa ang panaginip kaysa sa gising na mundo. Dahil doon, wala tayong kontrol. Ang utak na mismo natin ang gumagawa ng mga multong pilit nating tinatakasan. Kung totoo man o bunga lang ng isang sugatang isipan, iisa lang ang malinaw. Ang takot ay may sariling paraan para magparamdam. Ako po si Jupiter Torres at ito ang Sitio Bangungot.